Good morning, marihuyang kamuting kahoy with buko and sliced fried banana ang ating breakfast for today. Pinoy na Pinoy talaga ang ating prepare na at naisip nating ihanda po para sa inyo guys. At nagustuhan naman ni Mr. Tanghali na itong si Mr. nagising at hinayaan ko na lang at ako na lang ang nag-prepare ng breakfast kasi maghahatid pa siya ng anak ko sa work. Kahit may asawa na yung anak ko dahil isa yung kanilang sasakyan na ginagamit na ng kanyang husband, ay pagka ang schedule niya ay nag-change ng 8 a.m., kailangan siyang ihatid ng husband ko. Hindi naman always ganun ang schedule. Pero nagkataon na ang husband ko naman is 11:30 pa ng umaga ang pasok, kaya available naman siyang maghatid. So, ganun ang setup. Napaka-necessity kasi ng sasakyan dito. Lalo na pagka winter season, mahirap mag-commute, mag-bus o kaya naman ay mag-cab o mag-taxi, napaka-expensive. So, pagka parehas na kayo or afford nyo nang bumili ng sasakyan parehas, yun, ganun ang nagiging sitwasyon ng mga family dito. Halos lahat ay may sasakyan. Pero yung sasakyan dito ay hindi luxury, talagang necessity. At ito na nga yung mga ingredients ng ating marihuya. Siyempre, meron tayong grated cassava at coconut, shredded coconut, yung buko. And also, siyempre, lagyan natin ng mga 1/4 na sugar. And pagluto na, lagyan ko ng keso para mas yummy. Mabilis lang naman itong lutuin. Mga 10 minutes luto na ito. Imimix mo lang yung mga ingredients. Ayan. And ito namang sliced fried banana. Napaka pangkaraniwan naman ito at niluluto natin dyan sa Pinas. Itong sliced banana. Siyempre, ito ay i-slice mo lang ng paganito at paganoon. Yan. Napakabilis lang nitong lutuin. Alam nyo, itong banana na ito, actually, ito ay frozen at ready. Cook na itong banana na to. So, mabilis lang itong i-fried dahil nga luto na siya. Dahil nakain na ng husband ko yung kalahati, yan, try natin kung mauubos natin tong kalahati. And mabigat naman ito sa tiyang banana. So, yung banana matitira ay aking binabaon sa opisina. Dinadagdagan ko lang ng iba pang food. O, ayan. Masarap naman ang pagkakagawa nitong marihuya kasi nilagyan ko nga ng shredded coconut o buko. At hindi naman ganong katamis. So, depende na sa inyo kung gaano katamis yung inyong lulutuing marihuya. Ng mga kabataan namin ay talagang niluluto ng mother ko itong marihuya. Umaga, tanghali, hapon. Pati na itong nilagang saging o fried saging. Binabaon din yan sa school. Nakakatuwa lang alalahanin itong mga ganito na nakakain pa rin natin hanggang ngayon. Yan, hanggang sa muli. Thank you for watching. Till next. Bye-bye.